OFW. Kalaban ng katiwalian, kakampi ng pamamayan. Ito na, maiinit pa, walang pakutulan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pakinggan ang maanghang na komentaryo ni Ka-Roger Boro para sa mga tiwaling opisyalis ng ating bayan. Okay, magandang araw bansang Pilipinas. Ito na naman po tayo sa ating himpilan, RPMO Rektampunan News Online Radio. Samahan po ninyo ako sa loob ng kulang-kulang isang oras, mga kababayan ko. Marami po tayo ditong rektahang pagpupuna at sa nangyayari po sa ating pamahalaan. Dadako tayo diyan sa lugar ng Senado, mga kababayan ko. Yan po ang ating pag-usapan, mga kababayan ko. Ano po yung mga nakikita ho ninyo? Ano po ba yung mga ang katotohanan? Tayo po ay may karapatang magsalita. Yung pong ang inyong emotion, yung pong hinaing, yung inyong galit. Sino ba talaga? Sino ba talaga ang nag-utos sa NBI di umanod na pumasok diyan sa Senado, no? Para kunin ho ang ating Senator De La Rosa Bato, Yan po ay katanungan po ng ating mga kababayan. Sino daw po ang nag-utos sapagkat walang maglalakas loob na papasok
ang ahensya ng gobyerno, katulad ng kapulisan, ang NBI, ang Marine, kung wala pong nag-uutos diyan daw, di umano, sabi po ng taong bayan, ay hindi ho sila susunod kung walang nag-uutos. Paki-comment lang po ninyo tabi, at para naman po ay tayo ay malinawan dahil nag-announce si Pangulong Marcos na hindi raw alam, at walang nag-uutos, walang nag-uutos na napasukin ang Senado ng mga tika po na at medyo nag-alon-alon ho ito walang nag-uutos daw mga kababayan ko. Yan po ang sabi ay ang atin lang po mga kababayan ko ano po ba inyong nasa sa loob? Gagawin kaya po ito ng mga ating mga alagad ng batas kung wala pong nag-uutos, mga kababayan ko? Rektahan lang po tayo rito. Rektahan lang po tayo na ilabas natin ang katotohanan. Yung po nasa sa loob natin. Ito naman po nasa gobyerno, wag naman sana kayong magalit dahil kami pong mga ordinaryong mga tao, sa ibabaw ng balat ng lupa na mga naghalhal, nagbuto, sa madaling salita, sa inyo, ay kami ay may karapatan magsalita yung kanya-kanya naming emosyon, yung kanya-kanya naming opinion. Hindi dapat ninyo husgahan. Dahil kanya-kanya po tayong paniniwala. Inulit-ulit ko po yan. Matalino man ho kayo, o bubo man ho, yung pong bubo nakakaintindi ho ng maayos Ang akin lang po dito, opinion lang po ito ng mga ating mga kababayan at nagtatanong kung sino ang nag-utos na pumasok sa Senado. Itong mga NBI, di umano, ang ating mga kapulisan, ang ating mga itong pong Marine na pumasok. Yan po ang katanungan mga kababayan ko, dahil marami pong galit ang taong bayan. Galit na galit po ang taong bayan. Ayon po. At ang akin lang po dito, nakikiraan lang po kami dito. Kami po ay busis. Kami po ang mata. Kami po ay busis para po ay magsalita ng kanya-kanyang opinyon, ang kanya-kanyang talino, ang kanya-kanyang yung pong kaalaman, yung kanilang kaisipan na ay yung may mali man o may katotohanan man, huwag sana ho ninyo husgahan ang taong bayan. Huwag ho ninyong ipakulong kung nagsasalita man lang ho sila ng kanilang opinion, yung kanilang naiisip kung mayroon bang katotohanan o wala. Ano po ba ang tanong? Ano po ba ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Pilipino sa Pilipino, hindi na po maalis ang hidwaan. Mga kababayan ko, ano po ba ang nangyayari sa atin? Ano po ba ang nangyayari ho sa atin, mga kababayan ko? Bago ho tayo dumako dyan, talaga naman pong, yung pong galit, yung pong galit ng ating mga kababayan, ang dapat sana ay, dapat sana ang pakinggan ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Okay, habang ano po tayo ay comment naman po kayo tabi. Comment po kayo. At para naman po ay tayo ay
magkaintindihan at kuro-kuro lang ho, kuro-kuro lang po tayo mga kababayan ko. Sapagkat may kanya-kanya tayong kaisipan. May kanya-kanya tayong kaisipan. May kanya-kanya tayong kuro-kuro, mga kababayan ko. At hindi dapat ho natin ito pong mga opisyal ng gobyerno, hindi dapat ho kayo nagagalit sa taong bayan na kung sila po ay makapag-isip o makapaghinala na hindi naman totoo, kanya-kanya hong kaisipan ho ito eh. Lalong-lalo na ho yung isang NBI, abay, ang sabi nga ho diyan ang lakas daw ang lakas daw ng loob nitong taong bayan na ito, malakas daw ang loob, sa Facebook magsalita, ay natural po ito na magsalita ang taong bayan, yung pong kanilang galit, yung pong kanilang sama ng loob. Kayo nilang baho ang may karapatang masunod ang gusto ho ninyo. Na ang tingin ng taong bayan ay mali ang inyong pamamalakad. Grabe ho. Wala ho kami ritong pinupunto kung sino ho, mga kabayan ko. Dahil ang akin lang ho dito, kami po dito ay rektahan lamang. Rektahang nagsasalita dito sa himpilan ng RPMO Rektang Puna News Online. Ayan po at kami po ay nakikiraan lamang. Nakikiraan lang po kami sa inyo. Maya-maya ho, itutuloy natin ho ito. Dahil ang dami pong talagang halos ay nakaantabay ho kagabi. Nakaantabay ho kagabi sa nangyayari ho diyan sa Senado. Okay, tuloy tayo mga kababayan ko, dahil talagang ulitin ko po mga kababayan ko, paki-share naman po ninyo tabi ang aking programa, itong ating pag-uusapan, at paki-comment naman po tabi, paki-comment lang po kayo, itong ating mga kasama sa Rikta, kumusta, magandang araw po sa inyo. At magandang araw din po sa Ibayong Dagat, sa ating mga OFW. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay magandang gabi ho sa inyo. Nining Flor, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo. At comment naman po kayo kung ano po yung inyong nasa sa loob. Sa nangyari po sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan ko. Tayo po yung naiepektuhan ng mga mahihirap Tayo po. Tayo. Hindi malamang naiisip nitong mga pasilduhan ng taong bayan na itong mga ordinaryong mga tao ay sa hirap na ho ng buhay. Sa hirap na ho ng buhay, mahal ang lahat ng bilihin. Ay wala man lamang silang pakialam. Itong mga kupal na ito, ay pansarili lamang ang kanilang iniintindi. Grabe ho ito
ay pasensya na ho kayo. Aha. Dahil marami na hong nagsasalita na ikangaya, mga matataas pa, mga talagang binibigyan ng babala ito. Mga kababayan ko, na ayaw nilang ibunyag ang nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga po ito ay gumawa na naman ng kwento ng ikangay kaguluhan para ho mailihis na naman ho. Mailihis na naman ho ang usaping ang pagnanakaw, ang usapin na itong flood control at itong usaping malit-malita. Mga kababayan ko, grabe na po itong nangyayari ho sa atin, mga kababayan ko. Hindi ko na ho maintindihan kung bakit po nangyayari po sa atin ito. Dahil ang akin lang ho dito ay tayo pong mga kababayan ay sana po ay magising naman po sana tayo, yung pong ilan ay magising po tayo sa katotohanan. Huwag ho tayong matakot na magsalita ang inyong nasa sa loob. Kung tama man yan o mali, at least na ilabas ho ninyo ang inyong damdamin, ang inyong nasa sa loob. Ang inyong iniisip kung tama ba o mali. Sana maintindihan ho ito ng ating nasa pamahalaan. Maintindihan sana po ito ng ating Pangulong Marcos Jr. Maintindihan naman sana itong mga ilang mga binayaran na mga congressman na mga congressman na binayaran para po ay para patalsikin ang pangalawang Pangulo. Ito po yung masaklap mga kababayan ko marami pong nagsasabi, bakit mga kaalyado, bakit mga kaalyado ng mga Duterte ang pinag-iinitan? Marami po Marami nagsasabi, bakit hindi raw ho patas? Itong mga congressman na mga tumanggap na mga mali-malita, bakit ho natatakpan? Bakit pinipilit nilang pagtakpan? Ito ho yung masakit dito mga kababayan ko Paki-comment naman po ninyo, tabi, ang inyong nasa sa loob. Paki-share lang ho. Magpakita ho kayo, wag naman ho kayong mahiya para naman po mabati ko ho ang iyong mga parapangalan. Wag ho kayong matakot. Mag-comment po kayo. Comment po kayo. Samahan po ninyo ako dito sa loob ng kulang-kulang isang oras mga kababayan ko. Kumusta po ang ating bayan-bayan, Luzon, Visayas, Mindanao ho? Ang mga bayan-bayan, nakaantabay ba ho kayo sa mga kaguluhan sa ating bansang Pilipinas? Kumusta ang mga bara-barangay? Kayo ay maganda ang inyong napaka-easy lang ho kayo dahil meron kayong hawak na nakatanggap na ba ho itong mga kapitan na ito ng tig 200,000? Balita ko ho rito, nakatanggap na pero wala pang naibibigay ang kapitan. Wala pang naibibigay. Ang balita ko ho dito, sa mayor mo na ho magdagaling Totoo kaya ito? Sa mayor mo na manggagaling bago maibigay sa kapitan itong 200,000. Gano'n kayo katotoo ito, ang akin lang ho dito ay maging tapat sana ho tayo itong mga pasilduhan ng taong bayan, mga kababayan ko, Ang oras po natin, alas 10,
8 na po. Alas 10, 8 na po. Ayan po, ha? Ayun, at tuloy po tayo, no, ho? At ako, araw ho ng Wibis, pizza 14 po ng Mayo 2026. Biro mo yan, pizza araw pala ng Wibis. Kapon, Merkulis, hanggang gabi. Halos ang mga ating mga senador po, takot, lalong-lalo na po si ang kapatid ng Pangulong Marcos Jr., si Aimee. Takot na takot po. At nagsasalita at maraming pong nag-iimpo sa kanya. Maraming nagre-report na wala hong talagang utos daw ng pinakamataas na may pumasok sa loob ng Senado. At isa pa ay may nagsabi pa ho na kahit na mayroong masaktan, makuha lamang si Senator Bato. Biro ho yan. Hindi ho gagawin ho yan ng tauhan. Hindi ho gagalawin. Hindi ho gagalaw, mga kababayan ko. Tuloy po tayo yun. At sangkitan po, mga kababayan ko, at okay, tuloy po tayo mga kababayan ko, At inuulit-ulit ko po, dahil ang sabi ho ng taong bayan, mga kababayan ko, walang lalakas ng loob, walang lalakas ang loob kung wala pong nag-uutos, na para pasukin ang Senado. Nitong NBI, itong Marine, itong ilang kapulisan, mga kababayan ko. Hindi ho nila susundin ito. Kaya nga, panawagan ko po, tabi-tabi lang po sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Ay ang sumbong ho sa inyo, ay walang tinawagan ninyo ang DILG, tinawagan ninyo ang NBI, ay ang sabi nila ay wala silang alam. Pangulo. Alam mo, Pangulo, sa tabi-tabi lang ho sa inyo, hindi naman ho kami nakikialam. Hindi namin po kayo pinangungunahan. Ay paki-imbestigahan po ninyo to, at talagang dahil hindi po ito papasukin kung wala pong nag-uutos na pinakamataas na opisyal. Hindi ho ito gagalaw. Kaya nga po itong ito pong mga galamay ho ninyo, Pangulong Marcos Jr., ito po yung mga tabi-tabi lang ho. Ang mga galamay po ninyo, siya po ang mga traidor. Siya ho ang traidor dyan. Pati pangalan ho ninyo ay sinisira, Pangulong Marcos Jr. Nainiwala ho kayo rito no, walang pumasok kagabi. Ay samantalang kitang-kita sa video na doon sa likod ng Senado ay nirarangka ho yung gate Kitang-kita ho sa video Nakita pa naka-uniforme ng NBI. Or gumagamit lang, ginagamit lang ang NBI para ho masira ang NBI. Ito lang po, katanungan po ito ng taong bayan. Pangulong Marcos Jr., tabi-tabi lang ho sa inyo. Ang mga galamay ho ninyo,
ang siyang nagtatraidor ho sa inyo. Oo. Mga traidor ho ito. Oh. Hindi ho ito, ulitin ko, hindi ho ito papasok kung wala hong nag-utos sa pinakamataas na opisyal ho. Hindi ho ito susunod, itong mga galamay na ito. Kaya pakiimbestigahan lang po ninyo, alamin po ninyo para po yung pong haka-haka ng ating mga kababayan, ng mga maliliit, ay mawala po yung haka-haka nila. Mga kababayan ko, di ba ho? Ang dami pong kanya-kanyang opinyon, kanya-kanyang hinala, kanya-kanyang kaisipan, yung kanya-kanyang yung kanilang hinaing na gusto nilang ilabas, nakakaisip sila, may totoo man o hindi ang mga hinala ng ating mga kababayan, Pangulong Marcos Jr., unawain po natin sila. Unawain po natin sila. Huwag ho natin kaagad sila husgahan. Lalo-lalo na po itong mga nagsasalita na ito, Pangulo, ay huwag ho ninyo naman wag naman ninyo sa madaling salita, wag niyo ho husgahan. Pangulong Marcos Jr., tabi-tabi lang ho sa inyo. Dahil niluloko ho kayo ng taong ng inyong mga galamay. Na inyong nasa paligid, niluloko lang ho kayo. Kayo po ang nasisira, Pangulo. Dahil itong mga nasa paligid ninyo ay makasakim sa kapangyarihan. Sakim. Sila ang gustong mamuno sa ating bansang Pilipinas para ipagpatuloy ang pagnanakaw. Grabe na po ito eh. Ang bilihin po, Pangulong Marcos, maawa naman ho kayo sa taong bayan ngayon. Walang trabaho. Ang hirap makapasok. Ang mahal ho ng bilihin talaga. Ang gulay, karne, bigas ho. Ang gasolina. Paano na ho ito? Ito dapat ang tutukan ho ninyo. Hindi ho sana ito, Pangulong Marcos, ang politika, pagsabihan ho ninyo ang inyong mga galamay. Itigil na muna ho ang politika. Ang bigyan pansin muna ito pong kahirapan ng bansang Pilipinas. Yung pong kahirapan ng taong bayan, ito pong nagluklok, napasilduhan ng taong bayan, Pangulo. Sana man po ay maintindihan mo po naman ang hinaing ng taong bayan. Ay ako po dito, dinadaan lang po nila. Ako po yung kumakanta para po iparating ho sa inyo, Pangulo. Tabi-tabi lang po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at pasensya na po dahil kayo po ay napuna. Ayon at ayan po, maraming salamat po at sana maintindihan naman po ninyo ang taong bayan kung ano-ano po ang kanilang opinion, ang kanilang kaisipan, na ulitin ko, ang nasa paligid daw ninyo ay mga traidor at talagang sakim sa kapangyarihan. Sana po ito ay mabigyan kaagad ninyo ng solusyon, para naman po ay mawala na ang mga ganitong pag-uugali ho. Maraming salamat po, Pangulong Marcos Jr. Magandang umaga ho. Okay, shout out muna po kay Beth Sarinas Itwasing. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Beth Sarinas. Ano po ang opinion ho ninyo rito? Itong pong kaganapan ho, nangyari po kagabi, ano ho? Ano pong ito pong nangyari po, kaganapan po kagabi. Ayun. Ay talaga naman pong Beth Sarinas, ano ho? Ayon po, ayon kay, tawag ito. Maraming salamat sa iyo, Beth Salinas. Ito asin, Mabuhay po. Ingat-ingat tayo, Beth Salinas, Mabuhay.
Aha, at shout out din kay Ray Francisco ng Tagaytay, ano ho, Laurel, Batangas, ano ho. Okay, at ayon kay Aime Marcos, inutusan ito ni Pangulo na kunin, aristuhin si Bato kahit may mamatay. Oho, ganun ba? Oho. Aha. 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 Aba, ay hindi ho maganda ito. Ay paano ho ito? Oho. Pangulong Marcos, oho, ay may mga hinala ho ito. Ganito po ang nangyayari. Hindi ho ninyo masisisi ang taong bayan kung isa rin po kayong pinaghihinalaan na kayo isa rin ho kayong nag-utos. Oho, ha? Oho. Tuloy. Good job, ha? Sinungaling. Oho, ha? Sinungaling yung NBI. Oho. Ang Ambassador Mike, good morning po, Bro Roger. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Paki-comment lang po ninyo kung ano po yung inyong nasa sa loob, ano ho, mga kababayan ko, no ho. Paki-comment lang po dahil talaga naman pong napaka sakit po yung pong nangyayari ho sa atin na nangyayari po sa ating Senado, no ho, dahil marami pong naghihinala ng mga kababayan natin na talagang mayroon talagang hong nag-utos, ano ho, may nag-utos talaga na mataas na opisyal. Kaya nga po hindi ho natin masisisi ang taong bayan. Oho. Hindi natin masisisi ang taong bayan na mag-isip ho ng hindi ho maganda. Ayun. Okay. Tuloy po tayo, mga kababayan ko. Ang oras ho natin, alas 10:20 na po ng umaga. Okay. Okay. At Ambassador Mike Supremo, kung bati, birada, puspusin, bro. Okay, ay Ambassador Mike, paki-comment lang ho. Kung ano po yung nasa sa loob ho ninyo, kung talaga po kayo ay meron ano po kayo sa taong bayan, meron din po kayong malasakit sa taong bayan, paki-comment lang po. Kung ano po yung nasa sa loob ho ninyo. Mike, Supremo, ano po yung nangyayari? Paki-comment lang po para kung malaman naman po ng taong bayan na isang yan na nakikilala ang itong Ambassador Mike Supremo ay comment naman ho kayo. Iniintay po at para po natin basahin ho ito. Tayo po ay shout out from National Press Club. Ang gusto po namin, Ambassador, mabasa ho namin ang inyong opinion. Ano po ba ang nakikita ho ninyo sa nangyari po kagabi na kaguluhan ho sa Senado? Yun lang po. At para po mabasa ho natin yan at malaman din ng taong bayan at ng ating pamahalaan ano po ang inyong mga opinion, ho? Ayun po. Sabi nga ho dito, dako nga tayo rito. Noong panahon ni Duterte, may tukhang at may tinutukhang mga adik. Sa panahon ngayon, may tukhang din ang tinutukhang din ang mga tinutukhang nila ngayon ang kabanang bayan. Grabe. Grabe. Grabe totoo. Kaya alam mo mga kababayan ko, itong nasa gobyerno. Ano mo ito pong mga nababasa natin na ito ay kanya-kanyang opinion nila ito eh. Kanya-kanyang kaisipan. Kaya wag ho sana kayong magalit. May karapatan magsalita ang taong bayan sapagkat kami ang nagluklok ho sa inyo.
Kami ang nagluklok po sa inyo. Oo. Oh. Okay, tuloy ho tayo mga kababayan ko. Itong mga NBI, di umano ay wala daw nila ang akala nila ang hinahabol nila sa loob ng Senado, lahat ay kriminal. Wala silang pasintabi. Ay, gosh, adoy. Biro mo yan. Ang tatapang ho nila eh. Palibasa ho kayo ay nasa batas. Kayo po yung dapat ang lapitan ng taong bayan na may mga reklamo. Ay kayo pa ho ang nangunguna. Ang sabi ho dito, bakit daw ho itong si Trililing na ito, bakit daw ay ito ay sinusunod yung utos na Trililing? Ay sabi naman ng ICC, wala ho silang na ginagawang na hulihin. Sa madaling salita, ang ating senador na Senator Bato de la Rosa. Wala. Bakit marami pong nagtatanong bakit may hawak si Trililing ng warrant to arrest? Yan daw po ay galing sa ICC. Mga kababayan ko, pero binabalita po ito na wala naman daw na sinasubmit ang ICC ng warrant to arrest para kay Bato de la Rosa. Ano po ba ang katotohanan ho dito? At itong si Trililing na ito, bakit ho ito ay malakas ang loob na makialam? Sapagkat ito, tabi-tabi lang po, ay ito ay sibilyan na ngayon. Wala hong katungkulan sa ating gobyerno. Bakit ang lakas ho ng loob nito? Sino ba ang kinakapitan nito? Ang tanong, ito ba'y empleyado ng ICC? Ang tanong ho dito, marami ho nagtatanong, empleyado daw, di umano, si Trililing ng ICC. Pasilduhan ng ICC. Wag naman sana ho itong ganito. Pero mo ho, ilan na ho yung mga sinusuong nitong si Trililing. Ay mukhang limpak-limpak na malita na ang natatanggap ni Trililing. Marami pong nagtataka bakit gumagawa na si Trililing na kahit na walang posisyon sa gobyerno ay gumagawa pa rin, malakas ang loob. Ang tanong ng taong bayan, merong nag-uutos kay Trililing. Okay, maraming salamat. Dapat Trililing ang ikulong tuta ng ICC. Biro mo, mga kababayan. Biro mo yan. At ang sabi ni Ambassador, ito Mike. Okay, maraming salamat, Mike. Supremo, sinungaling yung NBI, Bro Roger. Yung Virgo. Yan ang gusto ko mababasa eh. Yung inyong nasa saluubin, may mali man o may katotohanan ang mga opinyon ng ating mga kababayan, sana ito ay maintindihan ng ating nasa gobyerno. Kami po ay taong Pilipino na may karapatan magsalita. May karapatang ilabas ang kanilang mga hinaing, ang kanilang damdamin. Pangulong Marcos Jr.,
Sana naman po ay huwag manahon ninyong ipakulong. Oho. Lalo-lalo na ho, naalala ba ho ninyo, nagsalita lamang itong si Congressman Kiko Barsaga. Iyon, kinasuhan ho. Oh, grabe ho, grabe. At ito pang ho, mga ibang mga nagsasalita, kinakasuhan ho ito. Ha? Ha? Bakit ho kinakasuhan? Ha? Totoo ba ho yung mga binabanggit ho nila na ang korupsyon ay naglilipa na sa bansang Pilipinas? Ha? Bakit ho kayo nag-react dito kung wala naman hong katotohanan? Di ba ho, mga kababayan ko? Ha? Itong sinasabi ko, mga kababayan ko, ay ang akin lang ho dito ay nakikiraan lang ho ang aban lingkod Pangulong Marcos Jr. ho. Hindi ho namin kayo pinipersonal. Kami, ang rektang po na ay nag-aalala ho sa inyo sapagkat, ito ulitin ko na naman ho, sapagkat ang inyong nasa paligid, nasa paligid ang inyong manasalaylayan, mga gahaman sa kapangyarihan. Magnanakaw sa kabanang bayan. Pangulong Marcos Jr., ang mga alalay ho ninyo. Baka hindi ho ninyo nalaman at kayo ay naniniwala pa sa mga alalay ho ninyo. Ay kayo po ay kayo naman ang napapasama, Pangulong Marcos Jr. Ay grabe na ho ito Ay ano ba ho itong nangyayari ho sa atin? Ano ho, mga kababayan ko, di ba? Yan po ang kanyang-kanyang opinion. Pangulong Marcos Jr. May nag-aalala ho sa inyo, sa sobra daw ho ang kabaitan ninyo, pero niluluko kayo na nasa laylayan ninyo. Ito ho yung tabi-tabi lang ho. Ayun, Bong Flores, it's watching, good morning, kasamang Roger Bron, ang gulo ng Pilipinas sa pamumuno ni BBM, ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Digong, President, itong si BBM, tao, wala nang tiwala sa kasay muyaw, at taong bayan, galit sa pagdi nila ito, di nila ma-address. Sigurado magkagulo na. Ang tama ka rin dyan, kasamang Bong Flores. Mabuhay. At ang akin dito ang akin ho dito, inulit-ulit ko, huwag sana ho ang nasa gobyerno ay huwag sana ho naman kayong magalit sa mga taong nagsasalita na ganito, si ganyan, na labag ho sa inyo, huwag ho sana kayo magalit sapagkat ang taong bayan ay may kanya-kanyang opinyon. May kanya-kanyang opinyon, mga kababayan. Sabi nung isang NBI yung mataas na NBI, isang mataas hindi raw maglalakas loob itong mga DDS na ito kung walang nag-uutos na magsisigaw at magrarally, mga kababayan ko. Biro mo, ay karapatan nilang magrally, karapatan nilang magsalita, karapatan nilang sumigaw, karapatan din nilang, nako po, ano ba ho itong nangyayari ho sa atin, mga kababayan ko?
tuloy ho tayo. Bong Flores, kasalukuyan na tuloy ho tayo, no? Ho? Kasalukuyan, administration, eleksyon na lang. O tama, eleksyon na lang ang dapat natin ipatupad ito. Intayin ho natin. Huwag ho tayong mainip. Sa eleksyon. Ayun. At maraming salamat, Bong Flores, ng Maguindanao. At Nining Flor is watching. Maraming salamat sa iyo, Nining Flor. Oras ng pagtulog. Kahit paano, nandiyan ka. Pero itong mga ilan nating mga kasama na ang sabi ko ay mag-comment naman at mag-share naman ay wala man lamang. Bakit kaya? Ay Nining Flor is watching. From Kuwait. Biro mo ito, nasa ibang malayong lugar ay siya pa yung nakaantabay. Matutulog na lang ito, si kasamang nining na ito. Ay andyan pa rin, nakaantabay sa Riktang Puna. Maraming salamat sa iyo, Nining Flor. Mabuhay, mabuhay. Dako ho tayo at medyo malapit-lapit na ho tayo ng mga kababayan ko. Nako, ang sabi dito, isa pa. Totoo kaya ito yung unang pangyayari. NBI, director, NBI, director daw, di umano, di umano'y, upang, nagbunot ba ano ba ito? Di umano, bumunot daw, di umano, ng baril upang barilin ang mga Pilipino. Ganito na ba ang isang public officer? Nakahiya, mahiya ka naman. NBI, matibag. Kayo po ang merong ganang mamaril sa mga nagpapasahod sa inyo. Correct, tama ka dyan. Wag ho kayong magagalit. Ito po'y binabasa ko lamang ho, Direktor, NBI, sapagkat ito po'y nakabot ho dito. Gaano ho ba katotoo ito? Kami po'y nagtatanong lamang. NBI Director, bumunot daw di umano ng baril upang barilin ang mga Pilipino. Ganito no ba ang isang public officer na mahiya ka naman daw di umano NBI matibag? Kayo po ba ang merong ganang mamaril sa mga nagpapasahod ho sa inyo? Kami po'y nagtutanong lamang. Gano ho katotoo ito? Wag naman ho sana. Kaya ito naman ho, mga nagsasalita na ito at nababasa ho sa Facebook, tabi-tabi lang ho. Wag naman ho kaagad natin husgahan. Na ang NBI director ay bumunot daw ng baril, ay masama ho ito. Sa taong bayan, sa mata ng taong bayan. Isa ho kayong mataas na opisyal. Sir Matibag. Gaano ba ho ito katotoo? Kami po'y nagtatanong lamang. Mahirap po ito eh. Paano ho tayong igagalang ng taong bayan? Halimbawa, kung totoo ho ito, na ginawa ninyo, di umano, na kayo daw, di umano, ay nagbunot ng baril. Sana po itong naggawa na ito, itong nagsulat na ito at nabasa, sana naman hindi ho totoo ito, Sir Matibag, dahil sinisira din ho kayo. Ang amin na ho dito, nagtatanong lamang kung kayo daw, di umano ay nagbunot ng baril. Ang dapat pagbunutan natin ng baril ang mga kriminal na lumalaban at mga ibang lahi. Di ba? Tama? Mali. Pilipino sa Pilipino, dapat mag-ano ho tayo eh. Mag-ano ho tayo ng dapat na gawain natin eh. Di ba, mga kababayan ko? Respeto sa ating kapwa Pilipino.
Yung pong respeto ho ang kailangan natin muna eh. Oh, na hindi ho tayo masisira sapagkat unang-una ho dito, kayo ay pasilduhan ng taong bayan. Oh, kami ang nagpapasilduho sa inyo. Subalit kayo pa daw di umano ang unang gumagawa ng ingay paglabag sa batas. Oho. Paano na ho tayo ito papaniwalaan? Pulis! NBI! Paano na ho tayo ito papaniwalaan kung kayo di umano ang nagsisimula? Oh. Na pumasok diyan sa loob ng Senado. Dapat inirespeto ho natin, iginalang ho natin ang Senado. Oh. Ay palibasa ho kayo ay nasa kapangyarihan na gagawa ho ninyo ang inyong gustong gawin. Manghuli. Oh. Itong ho masakit eh. Ito po ang masakit sa inyo, mga kababayan. Ang masakit sa ating nasa pamahalaan natin, ang taong bayan kasi ay sumisigaw na. Yung pong sama ng loob ho nila, yung kanilang nasa dami nila, na yung pinaggagawa ng mga matataas na opisyal at itong mga alagad ang siyang gumagalaw ngayon, ay pag nagkabistuhan na ho, itatanggi ng mataas na opisyal. Gaano ba katotoo ito? Ay grabe na ho kayo. Mahiya naman ho kayo sa taong bayan. Tuloy ho tayo mga kababayan ko. Nining Flor is watching. Maraming salamat Nining Flor. Ayaw. Ang sabi ni Nining Flor ay, ano ang nangyari dyan sa Senado? Wala na bang respeto sa isa't isa? Wala na bang kwenta ang batas natin? For the first time, nakita ko sa loob ng Senado, may barilan. Saan ang justice nito? Correct. Tama ka dyan, kasamang Nining Flor. Tama ka. Paano na ho tayo nito? Ito nga masama kasamang Flor eh. Ang taong bayan gustong magreklamo. Gustong magreklamo. Katulad, unahin. Sa pulis, himpilan ng pulis. Sa NBI, sa ating mga opisyal sa gobyerno, wala na ho eh. Takot na ho silang lumapit. Takot na ho silang magsumbong. Dahil baka raw ho sila pa ang makulong nito. Di ba ho? Sino yung lalapitan ho natin ngayon? Gutom na ho tayo ngayon. Kahit na ho tayo dito, dakdak ng ho tayo ng dakdak. Wala na maho tayo. Katulad ng isang opisyal na retire dyan. Isang opisyal na retire, na isang general, panay ang dakdak, panay din ho ang dakdak. Nakisusigan niya, magsama-sama. Wala din eh. Nakailang rally na. Nagampan ang baho nila, naipagtanggol baho nila. Wala. Puro dakdak. Mga kababayan ko. Wala ho eh. Wag na ho tayo magdakdak kung wala din ho tayong magagawa. Nakakasira lang ho din ho kayo eh. Inuudyokan lang ho ninyo ang taong bayan eh. Ibiro ho ninyo yung pong kainitan. Kainitan, andyan ho, nagrarally. Ating mga kababayan. Para isigaw lamang na mawala ang mga korupsyon, ang pagnanakaw sa taong bayan. Itong ikang tinatawag na nako, mahirap na ho. Okay, tayo po ay medyo mag-aagot-agwat na at masakit man po sa kalooban na tayo mag-agot-agwat na. Marami po dapat tayong pag-uusapan dito, mga kababayan ko. So, bakit ang ilan natin mga kasama, tabi-tabi lang ho, takot ho magsalita eh. Yung iba nating mga kababayan, takot ho magsalita. Yan po ang nangyayari ho sa atin. Takot na magsalita. Bakit? Baka raw po ikulong.
Baka ho ipatawag o kaya ipuntahan ka dyan sa bahay mo. Oh, ha? Kaya po, ang karamihan po sa ating mga kababayan, tamimi na lang ho sila. Bulag na lang ho sila. Pipi na lang ho sila. Ha? Ha? Bingi. Ganyan po ang nangyayari. Nag-iintay na lang po kung anong po ang darating na susunod na ikangaya balugbugan. Oh, ha? Ay, yung iba dyan, ang yayabang, takot naman magsalita. Puro daktak, takot naman magsalita. Ha? Yan ang katotohanan dito eh. Puro daktak. Eh, itong ating mga ilan nating mga kababayang Pilipino, hindi ko marin ho maintindihan. Panig dito sa kabila, mali na ang ginagawa, papanigan pa nga. Ha? Magnanakaw na nga, pinapanigan pa. Ano ho ito? Hindi ho maganda ho ito. Nakakaiyak, Kuya Eddie. Sumyang Kwaton Iswasing ng Davao. Tama ka, katropang bro, Roger Bron. Maraming salamat sa iyo, Sumyang ng Davao. Maraming salamat. Mabuhay. Ingat tayo lagi, Sumyang. Mabuhay. Ay, bira lang ho tayo ditong maupo sa ating trono. Ay, subalit kagabi hindi ko na ho mapigilan ang damdamin ko, yung sama ng loob ko. Bakit ganito ang ginagawa? Ang mga senador, sa loob ng Senado, halos nagpapatay na ho sila ng ilaw doon eh. Kawawa ho, takot na takot ho sila mga kababayan ko. Wala daw nag-uutos. Paano wala nag-uutos? Ninimplor, hindi ko na maintindihan ang batas Pilipinas. Ang mga matitino nakaupo sa Senado, gusto nilang kasuhan ng ipakulong kasi gusto nila, malaya sila makapagnakaw sa kaban ng gobyerno, malaya sila, anong gusto nila. Correct, tama ka dyan. Tama ka dyan, kasamang Nining Flor. Maraming salamat at susunod naman, tayo, pag-usapan natin to. Wala na tayong oras. Fred Lakay, shout out. Maraming salamat sa iyo, Fred Lakay, si Yasat, at is watching, Kampi. Magandang umaga ho sa Kampi na mga member, mga media. Magandang umaga ho sa inyong lahat at pasensya na ho at hindi ko kayo nabibigyan pa rin ng pansin. Kasama nga Freddy pasensya mo na no, pero andito pa rin tayo sa kampi. Tuloy-tuloy pa rin tayo na ipinapaliwanag ang kampi kasamang Freddy. Huwag kayong mag-isip na matabang na. Andito pa rin ang Riktang Puna para sa inyo. Tayo ay sama-sama na magdadlad ng mga nangyayari sa bansang Pilipinas na mga halang ang bituka, mga tarantado, mga magnanakaw. Tayo ang boses dito, kasama ang Freddy. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at ako po'y nahingi na ng paumanhin sa inyo. Kung ano man po ang nailalabas sa bibig ng aban lingkod, Roger Brown, sa himpinan ng Riktang Puna, ako po'y nahingi ng paumanin. Pasensya na ho kayo. Dahil ito po ay dala lamang ng galit ng ating mga kababayan. Ang Roger Brown lamang ang sumisigaw dito at kumakanta ng sintonado para makarating sa ating pamahalaan. Pasensya na po kayo nasa pamahalaan. Pasensya na po kayo. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat pong nakaantabay at ang akin lang po dito ay ulitin ko, ako'y nagpapasalamat sa inyong suporta sa himpilan ng Riktang Puna News Online. Pasensya na po kayo at minsan hindi ho tayo upo sa ating trono sapagkat meron din po tayong iniintindi. At baka bukas kinabukasan tayo po'y muling babalik para ho tayo magrektahan ng pagpupuna. Magrektahan sa mga gawain ng mga
mga swapang sa kaban ng bayan. Mga sinasamantala ang kapangyarihan nila na ginagamit nila. Pasensya na ho kayo. Pasensya na kayong nasa gobyerno. Pasensya na ho kayo. Okay, maraming salamat muli at ako po'y inulit ko, humingi pa ako ng paumanhin sa inyo. Pagpalain po kayo, kung ano man po ang pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo at ilayo po kayo sa anumang kapahamakan. Mabuhay po kayo, mabuhay at manalangin na lang po tayo na hipuin ng Panginoon Diyos ang ating nasa gobyerno na itigil na muna ang pamumulitira, ang intindihin ang kagutuman ng sambayanang Pilipina. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Bye-bye.